Mali ba ako na hindi ko in-invite ang sister-in-law ko sa kasal ko? Malapit na akong ikasal at matutupad na din ang dream wedding ko. Nakilala ko ang fiancé ko nung 17 pa lang ako at simula noon, mahal na talaga namin ang isa't isa. Nag-propose siya sa akin last year at ilang weeks na lang ikakasal na kami. Pumayag pa nga siya na maging best man ang best friend ko. Ang best friend ko ay si Daniel. Magkaibigan na kami since 9 years old pa lang kami. Wala kami naging something kasi si Daniel ay sobrang bakla, as in super gay. One day, lumabas kami ng fiancé ko para mag-malling at makipagkita na din kay Daniel at sa bago niyang jowa si Chris. While andun kami, nakita namin yung kapatid ng fiancé ko, si Opal, kasama ang asawa at ang mga anak niya. Lumapit siya at bumati kasama ang mga anak niya. Pero na makita niya si Daniel at si Chris na magkahawak kamay, bigla siyang napatigil. Lumaki ang mata at tinakpan pa ang mga mata ng mga bata. After nun, pinabalik niya agad yung mga bata sa asawa niya. Tapos lumapit siya sa amin ng mag-isa. Bigla na lang siyang nag-acting na para bang walang nangyari. At sinabi niya na, "Oh, hi sa inyong lahat." Pero obvious na awkward siya. Tapos bigla niyang sinabi na, "Supportive naman ako sa mga bakla, pero not in front of my kids, please." Sobrang nainis ako. Holding hands lang naman ang ginawa nila. Normal lang yun. Sinagot ko talaga siya. Anong ibig mong sabihin na not in front of my kids? Normal lang naman to at walang masama kung makita nila. Lagi naman nilang nakikita ang mga straight couple na magka-holding hands. Anong pinagkaiba? At ayun, bigla na lang siyang umalis, hindi nagsalita. At si Daniel, kitang-kita ko talaga na na-upset siya. At napansin kong binitawan na niya ang kamay ni Chris. Nalulungkot ako para sa kanila. That night, habang nasa bahay kami, halatang apektado ang fiancé ko sa nangyari. Hindi naman sila lumaki na magkasama ni Opal. Malayo ang agwat nila so hindi talaga sila close. Pero sabi niya, hindi siya ganyan at baka pagod lang kaya dapat natin siyang patawarin. Pero ilang sandali lang, tumawag si Opal. Sinabi niya na sana hindi na lang daw invited yung kasintahan ni Daniel kasi andun ang mga anak niya sa kasal. Hindi ko talaga napigilan ang sarili ko, sumigaw ako sa phone at sinabing pupunta si Daniel at si Chris at bahala na siya mag-decide kung gusto niya pa ring pumunta. Hindi natuwa ang fiancé ko pati na ang mga magulang niya sa sinabi ko. Para sa kanila, dapat ko raw sabihan si Daniel na ibang friend na lang ang isama niya. Parang hindi ko ata kaya. Kasi siya ang best friend ko at ang nagpapasaya kay Daniel ay si Chris. Gusto ko happy silang dumalo sa kasal. Pero yung ibang friends ko sumang-ayon sa fiancé ko at sa family niya. Sabi nila, bastos daw ako. At mas importante raw ang kapatid ng fiancé ko kaysa best friend ko. Sabi ng fiancé ko, dapat daw ako makipag-usap kay Daniel about kay Chris. Si Opa lang kasi ang kapatid niya. And gusto niya talagang andun siya sa kasal. Sabi niya, baka hindi pumunta si Opal kung andun si Chris. Sabi ko naman sa kanya, baka may possibility na homophobic ang family nila. Bigla siya naging defensive. Paano ko daw nasabi wala naman daw siyang issue about kay Daniel at Chris. Dagdag pa niya, hindi rin daw ganun ang parents at si Opal. Traditional lang daw sila. Nag-usap privately ang fiancé ko at si Daniel. At hiningi niya kay Daniel na huwag nang isama si Chris dahil sa sinabi ni Opal. Siyempre, nasaktan si Daniel. Sabi pa niya, gusto rin naman niya magkaanak someday. Dapat ba niyang takpan ang mata ng anak niya kung ganun ang paniniwala ng iba? Pero sa huli, sinama pa rin ni Daniel si Chris sa wedding kasi nakonsensya ang fiancé ko. And dumalo pa rin si Opal at ang mga anak niya. Pero obvious na iniiwasan niya sina Daniel at Chris. Nilalayo pa niya ang mga anak niya sa kanila kapag may chance. Pero ang hindi niya alam, yung panganay niyang anak na si Eve, 7 years old, ay lumapit kay Daniel at Chris habang hindi siya nakatingin. Sabi ni Eve gusto niya ang glasses si Daniel, may white background at pink flowers to match the wedding theme. Nasa tabi si Chris noon at nakita niya na hinalikan ni Daniel si Chris. Hindi man lang nag-react ang bata, wala lang sa kanya. Ngayon, iniisip ko, baka nga may issue talaga ang pamilya ng husband ko. Wala namang sumunod na gulo since then. Kasi bihira ko na lang makita si Daniel at si Opal na magkasabay. Kayo, sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ko? Ang ginawa namin mag-asawa?